Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Ibigay ninyo kay Cesar ang para sa kanya. At ibigay ninyo sa Panginoon ang nauukol para sa kanya. Ito ang aking unang banggit sa aking na iniibig na mga kapatid. Sapagkat sa isang mananampalataya, kung dumating ang araw ng dakilang Panginoon, ihandog ninyo yung mga sariling ako na buong buo sa kanyang banal na harapan. Katotohanan nga, o aking na iniibig na mga kapatid, maraming mananampalataya ang lagi nagtatanong sa sarili, ito ba ang aking buhay? Ano ang aking misyon sa mundong ibabaw? Aking iniibig na mga kapatid, may layunin ang Diyos. Bakit kayo isinilang sa mundong ibabaw? O aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, ang ninanais ng dakilang Ama ng kanyang mga tinawagan at hinirang ay sumunod sa kanyang likuran ng walang pagtutol. Mapalad ang isang ako na binigyan ng tungkulin na hindi pinagkaloob sa lahat, sapagkat naroon ang kanyang pagtitiwala sa bawat isa sa inyo. Katulad din, nagkaloob ng tungkulin sa kanyang mga alagad, sapagkat nalalaman ng Panginoon kung hanggang sila makakarating sa kanilang pananampalataya. At kayo man na ganoon, o aking may iniibig na mga kapatid. Nakikita ng dakilang Ama kung hanggang saan ang inyong mararating sa inyong pananampalatayang yan na ipinakilala sa inyo ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid. Sa tuwing mayroong gampanin katulad nito, na kayo'y lagi nakikiisa sa pagkain, sa dulang inihanda ng dakilang Ama, nasisilayan ng kaitaasan ang inyong pananampalataya sa kanyang banal na harapan. O aking may iniibig na mga kapatid, suriin ninyo ang inyong pananampalataya kung kayo nga na kay Kristo. Suriin ninyo ang inyong pananampalataya at iba'y masasabi ninyo na malalim na ang aking pananampalataya o mababaw pa rin ang aking pananampalataya o aking may iniibig na mga kapatid. Sapagkat natatanaw ng kaitaasan ang inyong mga puso. Natatanaw ng kaitaasan o ano ang nilalaman ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Sa taglay ninyong karunungan o aking may iniibig na mga kapatid, nagpipingkian pa rin ang inyong mga kaisipan. Nagpipingkian pa rin yung mga ako, ito ba? Dapat ba akong sumunod? O ako ba'y tumalikod sa Kanya? O aking may iniibig na mga kapatid, huwag na bang dumating sa inyong mga kalagayan sapagkat ang panahon na dumarating sa inyong mga buhay ay hindi na panahon kung saan ang tao ay dapat maglimayon
Sapagkat ang tao ay dapat manampalataya ng tapat sa harapan ng dakilang Panginoon upang sa ganon, ito ang kanyang sandigan, ito ang kanyang sandata, na namang dumating sa kanyang buhay ay makakayanan niyang dalhin o aking mga iniibig na mga kapatid. Kaya nga, anong wika sa Santong Kasulatan? Kayo ang kanyang sulat. Kayo ang kanyang halimbawa o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat Ama, itinuturo sa inyo ng kabatayaan ay sinisikap ninyong ipakita at isasagawa o aking mga iniibig na mga kapatid. Mahalaga ang aral ng Kristo. Mahalaga ang mga paalala ng dakilang Panginoon. Subalit ito ay mahalaga kung ipapakita niyo sa pamamagitan ng paggawa o aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ang panahon ng bawat isa ay magsikhay. Ito ang panahon kung saan ang isang magsasaka ay masipag magbungkal ng lupa. Ito ang panahon ng aking mga iniibig ng mga kapatid. Ng isang mag-aaral ay huwag maglikat sa kanyang pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Sapagkat ang buhay na yan ay buhay na nahintulad sa karagatan. Sapagkat kung minsan ang karagatan ay maalon, kung minsan ay mapayapa. Kung kaya nga't o aking na iniibig na mga kapatid, kayo na laging inaaralan ng kabatayahan, higtan ninyo ang inyong pananampalataya noong nakaraang taon. At sa panahon ito, o aking na iniibig na mga kapatid, dagdagan ninyo, palakasin ninyo ang inyong pananampalataya at palakasin ninyo ang inyong espiritu sapagkat o aking may iniibig ng mga kapatid. Papaano wiwiki sa Santong Kasulatan, ang dagundong ng buhay ay dumadating na hindi nyo nalalaman kung kaya't ang kadaan ay hinihingi sa inyo ng kabatayaan o aking may iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, Korinto 2. 2 Korinto, Kapitulo 3, 2 hanggang 3. Ito bibasa. Gawain ng aking may iniibig na mga kapatid. Ang kanyang salita ay batas na isinulat sa inyong mga puso. Kung kaya nga o aking may iniibig na mga kapatid, walang dahilan upang kayo'y magkasala at magkamali. Walang dahilan kayo magiging tamad ng pagtupad ng mga tungkulin sa loob ng paturuan ng Diyos. Sapagkat tapat ang nangako at kung paano hinig sa Santong Kasulatan ang magtatagumpay, ang siyang bibigyan ng mana na walang nakakaalam kundi ang tumatanggap at ang nagbibigay. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu. Nawang siyang managana at maghari sa mga buong kaakwan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Paalam, Pablo, Apostol. Sumayin niyo ang pag-ibig na walang hanggan. Na sa umagang ito'y magpuri ang bawat isa sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailan pa man. Sumayin niyo ang pag-ibig na laging pumapatnubay sa bawat isa sa inyo. Kayo'y mamalagi sa kapayapaan, mamalagi kayo sa kalinisan, at mamalagi kayo sa kabutihan na sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo. Naway mapayapa
ang bawat isipan ng bawat isa sa pamamagitan ng inyong mga pananampalataya, pananalig sa iisang Diyos Ama. Binigyan kayo ng maraming pag-asa upang kayo'y lagi ng malakas sa inyong pananampalataya, sa inyong pananalig sa iisang Diyos at Ama. Binigyan kayo ng lakas upang kayo'y lagi ng ligtas sa lahat ng kasamaan. Binigyan kayo rin ng tunay na kaisipan na nagmumula sa kaitaasan upang hilingin sa Kanya ang inyong kalakasan, sapagkat ang bawat isa ay laging pinapatnubayan ng Diyos Ama upang kayo'y magkaisa sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na siyang laging nagbibigay sa inyo ng tamang daan patungo sa inyong pananalig sa Kanyang pangalan. Ngayon, araw ng pagtitiwala sa isang Diyos na Ama, upang kayo'y bigyan ng lalong matibay na pangangatawan sa araw-araw. Bigyan ng malinis na kaisipan at patawarin kayo sa lahat ng inyong nagawang kasalanan upang kayo'y mamalagi sa kalinisan sa pangalan ng Panginoon, upang ang lahat ng inyong hinihingi sa Kanyang pangalan ay ipagkakaloob sa inyo, na may matibay na pananalig sa Kanyang pangalan sa araw-araw, sapagkat ang Diyos ay iisa lamang upang inyong hilingin ang lahat ng inyong kalooban, sapagkat siya lamang ang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nakakaalam ng lahat sa inyong mga damdamin, puso't kaisipan at kalooban. Naririto kayo upang hiligin ang lahat ng inyong nanaisin patungo sa Kanyang pangalan doon sa kaitaasan, sapagkat ang bawat isa ay mayroon ng katungkulan upang ito'y inyong gampanan, na ang inyong mga tungkulin ay isang pananampalatayang may pananalig sa tunay na Diyos. Lalong-lalo na kayong mga opisyalis ng silahis ng pag-ibig, naway huwag ninyong ipagsasawalang bahala sa lahat ng oras, dahil ang lahat ng ito ibinababa sa inyong kalagitnaan na ang salita ng Diyos ay tunay na ipagkaloob sa inyong mga puso't damdamin at kalooban, sapagkat alam ng Ama kung ano ang inyong mga kahilingan, na ang kahilingang ito unti-unting pinagkakaloob na sa inyo. Inyo nang nararamdaman, inyo nang nararanasan ang tunay na salita ng Diyos Ama na nagmumula sa Kanyang pangalan. Magsisampalataya kayo na may pananalig
sa isang Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos Ama ay isang tunay na kayo ay binibigyan ng katungkulan upang inyo itong gampanan sa oras ng pangangailangan ng Diyos sa inyong mga buhay. Marapatin ninyo na ang lahat ng ito'y kayo ang tunay na mananampalataya sa kapatagang lupa upang ito'y inyong gampanan sa araw-araw na inyong kinakailangan upang ito'y ipagkaloob sa lahat ng mga kapatid ninyong nangangailangan ng tulong upang isabuhay ang salita ng Diyos, na ang salitang ito tunay at totoo sa inyong mga buhay. At huwag ninyong ipagsasawalang bahala sapagkat ang Espiritu ng Panginoong Hesukristo ay laging pumapatnubay sa bawat isa upang ituro sa inyo ang tamang daan patungo sa katotohanan, katibayan ng banal na Ama doon sa kanyang kinaroroonan. Maghari nawa sa inyo ang katibayan, kalinisan ng bawat puso't isipan ng bawat isa upang ito'y inyong gampanan, inyong tanggapin na ang salita ng Diyos ay totoo sa inyong mga buhay. Lahat kayong naririto ay unti-unti kayong binibigyan ng pagkakataon upang malaman ninyo na ang Diyos ay laging sumasa inyo sa oras ng pangangailangan ninyo, sa oras na gamitin na ang kanyang pangalan ay laging papatnubay sa inyong mga buhay. Magpasalamat kayo't magpuri sa kanyang pangalan upang ang lahat ng ito'y magkaisa kayo, magturingan ng tunay na magkakapatid, sapagkat yan ang kinakailangan sa kapatagang lupa na inyong ginagalawan, sapagkat ang Diyos ay alam na ang bawat isa na gumagawa ng kabutihan, nananalig sa kanyang pangalan, ay malalaman ninyo, lalo na ang biyaya na pinagkakalob sa inyo, ay unti-unti ninyong mararamdaman na ang tunay na pananampalataya sa isang Diyos ay kayo, ang mga anak na mayroon ng pinagkalooban ng lahat ng biyaya, ay inyo na itong nararamdaman upang inyong gamitin sa lahat ng inyong ginagalawan sa mundong ibabaw. Maghari nawa sa inyong lahat ang pag-ibig at pag-asa sa bawat isa, ngayon at magpakailan pa man. Paalam, ako'y si Apostol Juan Bautista ay Diyos. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang bawat isa ay pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon. Ipinagkakaloob ninyo ang inyong kabuuan upang kayo'y magpasalamat at upang kayo'y mabigyan ng pag-asa
na kayo sa pagdating ng panahon, ang biyayang nauukol ay inyong makuha. Sa inyong pagparito, tunay ngang marami na kayong natutunan. Marami na kayong naisukbit sa inyong lukbutan na tunay ngang makapagbibigay sa inyo ng kalakasan, magbibigay sa inyo ng karunungan, magbibigay sa inyo ng tunay na kagalakan sapagkat nalaman ninyo ang katotohanan at naibigay ninyo ang inyong pananampalataya na tunay ngang inaasahan at tunay nga ninyong pinagtitibay tuwing kayo'y pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon. Ang bawat isa'y natututo, ang bawat isa'y pumaparito upang ang inyong kaalaman ay lumawak at ang inyong pinakakain ay tunay nga ang inyong mga espiritu. Nagugutom, nauuhaw ang isang ako kung ang inyong mga kaakuan ay di na pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon sapagkat dito ang pundasyon ng inyong pananampalataya. Dito ang pundasyon na kayo'y namulat sa katotohanan. Ito ang pundasyon na tunay ngang makapagbubukas sa bawat isang na ang kanyang kaalaman ay tunay ngang matututo at tunay nga ninyong malaalaman na ang katotohanan sa inyong pamumuhay ay di ninyo malirip sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng ito. Tunay nga sa inyong pananalangin, huwag niyong kalimutan na kayo'y humiling sa dakilang Panginoon, na kayo'y patawarin sa lahat ng mga pagkakasalang nagawa. Kaya nga't kayo pumarito upang ito ay inyong pagsulitin at inyo itong maunawaan kung bakit kayo pumarito sa kapatagan ng lupa. Ang bawat isa'y maraming katanungan. Banay-banay, isa-isa itong sinasagot sa inyo sa kapanahunan. Tunay nga sa inyong pananalangin, lahat ng kahilingan ay pinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Subalit ito, ang pagbibigay ay kinakailangan sulitin ng isang ako. Ang kanyang mithiin sa buhay ay makuha niya ng mayroong pagbibigay ng nanggagaling sa kaitaasan. Ang buhay ng isang tao ay tunay ngang masalimuot. Subalit, kayo na natuto, ipinagkaloob sa inyo at pinagkatiwala ang kanyang ebanghelyo na tunay ngang kinakailangan ninyong maisagawa, maibigay sa inyong kapwa na tunay ngang nauuhaw sa salita ng dakilang Panginoon. Ang mga salitang ito ay hindi isang salita lamang, kundi ito ay utos, kundi ito ay kanyang pinagkaloob upang ang tao sa kapatagan ng lupa ay magkaroon ng liwanag at magkaroon ng paggawa ng mabubuting gawa upang sa gayon hindi malihis ang kanilang mga kaakuan sa mga bagay na di karapat-dapat at di na
kinakailangan sapagkat unawain ng bawat isa ang kahalagahan ng isang espiritu na tunay ngang nananalangin din sa Panginoon na siya ay makapagtapos ng kanyang tungkulin upang siya ay makapagtapos ng kanyang pagbibigay ng kaalaman din sa kanyang mga kaakuan. Mapalad ang bawat isang natuturuan. Mapalad ang bawat isang binigyan ng pagkakataong makapag-aral sa kaitaasan, sapagkat ito ang bahagdan upang kayo'y magkaroon ng kaugnayan sa dakilang Panginoon. Ang lahat ng batlaya ay tunay ngang naririyan, nagbibigay sa inyo ng mga bagay na inyong nalimutan. Laging nagpapaalala sa mga bagay na di karapat-dapat at karapat-dapat. Linangin ninyo ang inyong mga espiritu. Tupdin ang kanyang kagustuhan na sa inyong pagpapatuloy. Hari nawa na sa pagdating ng inyong panahon ay makarating din kayo sa kanyang paanan na mayroong kalinisan at kabanalan. Ang inyong pananampalataya ay tunay nga ninyong higpitan pa sapagkat sa inyong pananampalataya nakikita sa inyong mga puso ng dakilang Panginoon kung gaano kahigpit at kung gaano katatag ang inyong pundasyon sapagkat dito nakikita sa pagharap ninyo sa mga suliranin na iharap o ang inasawag ninyong aralin ay tunay nga ninyong mabibigyan ng kabuluhan sapagkat dito kayo matututo, dito kayo titibay at dito ninyo mapapatunayan ng katotohanan na ang Diyos ay may ibinigay sa bawat isa na tunay ngang magpapatuloy at tunay ngang gaganap ng kanyang tungkulin upang ang inyong mga kaakuan ay umangat at matuto sa lahat ng inyong pagkakataon. Imisin ninyo ang lahat ng mga masasamang pita. Alisin ninyo ang masasamang ugali. Alisin ninyo ang mga bagay na pangsanlibutan sapagkat ito ang makapagbibigay sa inyo ng kabigatan upang kayo'y makaangat sa inyong mga pagkakamali. Maging matapat kayo sa inyong tungkulin. Maging matapat kayo sa inyong pinangako sa dakilang Panginoon na ang oo ay oo at ang hindi ay hindi. Maging mapagpatawad. Tunay ngang ito'y mahirap sa isang ako, subalit sa inyong pag-aaral, banay-banay ninyo itong matututunan na kayo'y magkaroon ng pagpapatawad sa inyong mga kahimlong. Sapagkat ang pagpapatawad ay tunay ngang makapag-iimis sa inyo ng kabigatan, gaya ng ibinigay ng dakilang Panginoong Hesus na tunay ngang sa kanyang huling hininga ang pagpapatawad ay tunay niyang ipinagkaloob ng buong puso at kaluluwa upang sa gayon ang bawat espiritu ay makapagpatuloy at mabigyan
ng tunay na aralin upang makapagpatuloy ang kanyang espiritu na makapaglinis, makapagbigay ng tunay na kagalakan na nauukol sa kaitaasan, na ang espiritong ito ay tunay ngang gumagalap ng kanyang tungkulin upang sa gayon ang katagumpayan ay makabuha niya at maibigay sa kanya ang putong, ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng dakilang Panginoon. Maraming pangako ang dakilang Panginoon sa bawat isa. Panghawakan ng bawat isa ang pangakong ito sapagkat alam ng mga mag-aaral na ang pangako ng dakilang Panginoon ay hindi niya ipinagkakaloob o hindi niya iniiwan ng walang kabuluhan, kung hindi sa mga mag-aaral na tunay ngang magpapatuloy at magpapatuloy sa kanyang gawain, sa kanyang pagbibigay ng kanyang kabuuan. Na sa inyong pag-aaral, matutunan ninyo ang tunay na kabanalan, ang tunay na pag-ibig na inihatag ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Dumampot kayo ng inyong mga pag-aaral sapagkat ito ang makapagbibigay sa inyo ng kagaangan at ang liwanag na nagbubuhat sa kaitaasan ay tunay nga ninyong matatamo at tunay din ninyong mabibigyan ng kabuluhan sa inyong pamumuhay dito sa kapatagan ng lupa, sapagkat ito ang tatanglaw sa inyong mga hakbang, sa inyong paggawa na nauukol nga sa tunay na layunin ng dakilang Panginoon na kayo ang magiging tunay na manggagawa at tunay ding magkakaroon ng tunay na kaganapan na kayo ang maglilingkod sa ubasan ng dakilang Panginoon na mayroong kabuluhan sapagkat naunawaan ninyo, napagtanto ninyo, napatunayan ninyo na ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay tunay ngang sumasa inyo sa tuwi kayong pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon. At ito ang tunay na pundasyon ng inyong pananampalataya na tunay ngang pagsikapan pa ninyong muli at muli ninyong paigtingin, pagtibayin, sapagkat ang panahon ay hindi nga kaaya-aya. Kaya nga ang paghahanda ay tunay ngang kinakailangan sapagkat huwag kayong datnan na natutulog. Huwag kayong datnan nang wala kayong kaalaman, kung hindi ang kahandaan ay lagi na sa inyo ay naririyan at hindi kayo maglilikat sa tuwi kayong pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig
At ang kapayapaan na nabubuhat sa kaitaasan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang isang Hesukristo sa kalagayan ng katawang laman ay gumawa ng alaayon sa sanglibutan at ganun din gumawa ng naaayon sa kalangitan. Kung paano ang halimbawang iyan ay ipinakita sa lahat at bawat isa. Ang lahat ng may bagay ay may tamang oras, may tamang panahon, kung paano ito isasagawa, kung paano ito tutupdin. Kung ang isang Kristo ay gumawa ng pagpapagaling ng mga may karamdaman, at ganun din sa panahon ng kanyang pananahimik, ay nananalangin siya. Ganun din ipinapakita sa lahat at bawat isa kung paano ang gawain na pangkatawang laman ay may tamang panahon at oras, ay ganun din ang gawain na pang-espiritual. Kung ganon, aking mga minamahal na mga kapatid, ang inibagang mga sarili ay inihanda na ninyo sa ganitong mga pag-aaral. Ang ibang mga sarili ay tunay na nagnanais sumunod sa likuran ng isang Hesukristo? O ito ay isang tanawin lamang sa inyo, na ito nga ay isang kasaysayan, na ito nga ay ginawa ng anak ng Diyos? O ito ay ginawa upang sundin, upang kung paano ang tao sa kanyang kalagayan sa katawang laman ay hindi maligaw, sapagkat ang alitigtigin ay tunay na malakas. Ang alitigtigin na iyan ng katawang laman, ang lalagin ay nangunguna o pumapaibabaw sa sandaigdigang ito. Kung kaya nga ang tao, sa maraming bagay na kanyang tinutuklas, inaakala niya sa kanyang sarili na ang lahat ay kanya nang nalalaman. Inaakala niya sa kanyang sarili na siya ay makapangyarihan. Inaakala niya sa kanyang sarili na mapasusunod niya ang lahat ng nasa kanyang kapaligiran. At inaakala niya sa sarili na maahadlangan niya ang bagay na maaaring maganap, na ang nakababatid lamang ay ang iisang Diyos na makapangyarihan. Patuloy at patuloy ang tao sa pagtuklas. At sa kanyang pagtuklas, marami nga siyang nabatid. Marami siyang isinagawa. Ngunit dumarating pa rin ang takdang kapanahunan kung paano ang kanyang mga ginawa ay dumuon sa tubig, inagos ng tubig, dumuon sa pagkasunog, dumuon lumubog sa nabiyak na lupa. Na nangangahulugan nga lamang na ang lahat ng bagay ang nakababatid lamang ay ang kalangitan. At ang tao sa kanyang kalagayan ay kinakailangang sumunod, gumawa, magkawanggawa, manampalataya, at sa kanyang pananampalataya ay naroon at makikita niyang kung paano ang Diyos sa kanyang kapaligiran ay gumagawa ng maraming bagay na ipag-aaral ng tao at maraming bagay na magiging dahilan kung paano ang tao ay magpapakabuti sa kanyang kalagayan.
magpapakabuti sapagkat ang katawang lamang ito na tunay nga na nilikha ng Diyos upang iangat ang tao sa kalagayan ng kamangmangan at makapaglingkod ng naaayon sa kanyang kagustuhan. Hindi nang naaayon sa kanyang sarili at ganon din hindi naaayon sa kanyang kapaligiran, na tunay nga na laging hinahangad ng tao na siya ay hangaan ng kanyang kapwa. Mga minamahal na mga kapatid, aliin ninyo sa inyong mga sarili na kayo ay isang nilikha na naroon na lagi na nagpapakumbaba, sapagkat ang nagpapakumbaba ay itataas at ang nagmamataas ay ibababa. Nasaan kayo sa kalagayang iyan? Kayo pa rin ba ang lagi na'y mayroong katigasan ng kalooban? Kayo pa rin ba ang pag nakarinig ng mga bagay na hindi nyo naibigan ay tinatawag na nagpapanting ang tainga? Yan ang wika sa kapatagang lupang ito. Kayo pa rin ba ang lagi na'y nawawala ng pag-asa kung dumarating ang mga bagay na hindi nyo naiibig? Kayo pa rin ba ang umaalis at tumatalikod sa inyo na pag-aralan kung hindi na ipagkakaloob sa inyo ang lagi na hinihiling ng inyong puso? Lagi niyong pakaalalahanin na ang hiling ng inyong puso ay nalalaman ng Ama at ibibigay lamang sa inyo kung ano ang karapat-dapat, sapagkat ang lahat at bawat isa ay nilikha ng pantay-pantay at tunay nga nakawangis ng Diyos. Bagamat hindi pantay-pantay sa yaman, sa karunungan, ngunit ang inyong mga espiritu ay pantay-pantay, kung kaya nga binigyan kayo lahat ng pagkakataon kung paano ang sandaling ito ay nakikipag-aral kayo at ibinababa sa inyo ng pantay-pantay ang lahat ng aral, katulad nga ng isang pagkain na lagi na inihahain sa dulang ng Panginoon, at kayo na ang lalasap kung gaano nga ba ang linamnam ng bawat pagkain, at kayo rin ang makadarama kung kayo ay mabubusog o mananatili pa rin kayong gutom sa dami ng mga pagkain na lagi na inihahain sa inyo. Mga minamahal na mga kapatid, anuman ang lagi na ibinababa at ipinaalala sa inyo, nawa ito ay manatili sa inyong mga isipan. Nawa ito ay lalong magdagdag ng pag-ibig sa inyong mga puso, upang sa gayon, lalo kayong maging masipag sa tunay na pagkakawang gawa sa inyong mga kapwa. At kakitaan kayo ng tunay na halimbawa ng isang mag-aral ng Espiritismo na tunay nga na natututo sa habang panahon ng kanyang pakikipag-aral. At sa mapalad na umagang ito, isang pag-aaral ang aking iiwan na matatagpuan sa banal na kasulatan. Sa unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Naway, ang pag-aaral na ito ay mapagsalu-saluhan ninyo at maibahagi ng lahat at bawat isa na aayon sa kanyang karunungan o kaalaman. Ang lahat ay bukas upang makipag-aral sa paaralang ito. At muli, aking iniiwan ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Paalam, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Pedro. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan,
at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa, sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailanpaman. Kalotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Ang salita ayon sa laman ay tunay na kamamatay. Subalit ang salita ayon sa Espiritu, tunay na nagbibigay ng buhay. Ito ang mabuting balita na tunay na inihahayag at ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Ang salita ng dakilang Ama ay hayag at inihayag na sa lahat at bawat isa mula pa noong una hanggang sa kasalukuyan. At ito ang kinakailangang sundin, kinakailangang tupdin ng bawat isa, ng bawat mag-aaral sa sanglibutan. Kinakailangang pagtisa, kinakailangang bakahin, upang kayo ay muling makabalik sa sinaupunan ng dakilang Ama. At ito ay sa pamamagitan ng mga salitang inihayag ng dakilang Panginoong Yesus sa kanyang kapanahunan, at mga salitang inihayag ng mga banal na Espiritu hanggang sa kasalukuyan. Marami sa mga mag-aaral ang nagkakaroon ng pagkakalito, maling pagkakaunawa sa mga salitang inihayag sa kanila sa bawat oras, panahon, o pag-aaral na ipinagkakalo ng kaitaasan. Ito ay nagaganap at tunay na magaganap sa lahat at bawat isa. Subalit dahil sa pag-ibig ng dakilang Ama, kayo ay susuduan ng mga banal na Espiritong mga aliw upang tunay na ipaunawa, ipakilala, ipakita ang tunay na paliwanag o kahulugan ng mga salitang iyan, aking mga minamahal na mga kapatid. At ito ay ipagkakaloob sa lahat at bawat isa. Bibigyan kayo ng pagkakataon upang ito ay maunawaan at mabigyang buhay sa inyong mga sarili. Subalit dahil sa katigasan ng tao, ng kanilang mga kaisipan, damdamin at kalooban, ng kanilang mga puso at mga kaisipan na iyan, nadadala sila ng mga karunungan ayon sa laman, nagkakaroon ng maling paniniwala, maling pananampalataya at kapaliwanagan. At dahil dito, ang kasalanan ay nabubuo. Nagkakaroon ng mali o nagkakaroon ng hindi tama ayon sa layunin ng dakilang Ama. Sapagkat nangingibabaw ang pag-aaral ayon sa laman. At ito ay nagaganap sa lahat at bawat isa. Ito ang kinakailangang pagtiisan, kinakailangang bakahin ng bawat isa. Kinakailangang bigyan ng tunay na pag-aaral upang sa gayon hindi kayo mabulid sa kailaliman. Hindi kayo mga ligaw at higit sa lahat hindi kayo malayo sa harapan ng dakilang Ama.
Subalit dahil sa inyong pagpapatuloy sa tunay na pananampalataya, sa inyong pagsusumikap, ang kaitaasan ay nagagalak sapagkat tunay kayo na nakakapit sa tunay na puno ng ubas. Nakikita ng kaitaasan ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban na tunay na inyong pinagtitiisan na matutunan ng mga pag-aaral ayon sa Espiritu. Banay-banay at unti-unting ibinibigay ng kaitaasan at pinagkakaloob ang mga salitang iyan upang sa gayon hindi kayo mabulunan, mabigla, at mawala ng gana aking mga iniibig na mga kapatid. Ibinibigay sa inyong buhay sa bawat panahon na sa inyo ay ibinigay at ipinagkaloob upang ito ay maisanay ng bawat isa sa inyong buhay at tunay na magawa ang mga salitang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Matuwid, mabuti ang layunin ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa. Naway ito ay hindi sana mapalitan ng layunin ayon sa laman. Sapagkat ang laman na iyan ay tunay na inyong iiwan aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit, ang mga karunungan ayon sa Espiritu, ito ay tunay na inyong maidadala, maibabahagi sa harapan ng dakilang Ama. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, kung kayo ay naroroon sa daan na itinuro ng dakilang Panginoon, naway wag nawa sana kayong lumiko, umatras, o matakot na gumawa ng mabuti at naaayon sa banal na katuwiran o turo ng dakilang Ama. Naway ang pagpapatuloy ay naririyan sa inyong mga sarili. Naway ang tunay na pananampalataya ay naririyan sa inyong mga sarili. Panatilihin ninyo ang pag-ibig at kapayapaan sa inyong mga sarili upang sa gayon hindi kayo matukso ng sanglibutan. Upang sa gayon manatili ang liwanag na ipinagkakaloob at ipinagkaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Naririyan o narito ang kaitaasan upang kayo ay tulungan sa bawat panahon na dumating sa inyong buhay. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Ipagkaloob ninyo ng buo ang inyong mga sarili. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya upang sa gayon anumang uri ng mga pag-aaral o alitiktigin ng sanglibutan na ito, kayo ay tunay na nakalalakad sa pinaroroonan ng dakilang Panginoon. Tunay na kayo ay nakakapit sa tunay na puno ng ubas, aking mga minamahal na mga kapatid. Magaan ang pamatok ng dakilang Ama. Naway, huwag sana kayong mahirapan. Nagkakaroon lamang ng kagiba. Nagkakaroon lamang ng hindi pagsunod ang isang mag-aaral sapagkat nangingibabaw sa kanilang mga sarili ang mga kasalanan, ang mga bagay na hindi naaayon sa turo ng Espiritu. Kung magkagayon, kung ito ay inyong nalalaman, naway iwasan ng bawat isa ang mga bagay upang kayo ay malayo sa harapan ng dakilang Ama. Bigyan ninyo ng oras o ng kapanahunan ang mga aral ayon sa Espiritu. Ipagkaloob ninyo ng buo ang inyong mga sarili, sapagkat dito lamang nabubusog ang inyong mga kaluluwa at Espiritu. Dito kayo nagkakaroon ng kapanghinaan, nagkakaroon ng kapayapaan aking mga inibig na mga kapatid. Sapagkat
ang sanglibutan na inyong ginagalawan ay abala sa kanyang sarili. Nagkakaroon din siya ng mga pag-aaral. Subalit dahil sa pag-aaral ayon sa Espiritu, kayo ay nagkakaroon ng kapayapaan. Nadarama ninyo ang pag-ibig at higit sa lahat nabubuo ang pag-asa na siyang hinahangad ng bawat isa. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Naway ang bawat salita, mga karunungan na inihahayag ng banal na Espiritu, mga aliw sa inyong harapan. Naway ito ay hindi manatiling salita, kundi ito ay inyong maisagawa sa inyong buhay, upang sa gayon kapag dumating ang panahon na kayo ay makikipag-ugnayan sa kaitaasan, kayo ay maraming mga handa na ipagkakalo sa banal na dambana ng dakilang Panginoon. At ang bawat isa ay magkakaroon ng pagkakataon na ito ay maibahagi sa harapan ng dakilang Ama. Naway ang buhay na ipinagkaloob sa inyo sa kapanahonang ito, naway ito ay maging sapat upang kayo ay makapaglingkod ng tunay, ng tapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Muli ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang isang lakas, ang isang liwanag, at maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, at ang kababaang loob mula ngayon at magpakailanman. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking ibinabahagi sa aking mga iniibig na mga kapatid mula ngayon at magpakailanman. Kapayapaan, kapayapaan, at kapayapaan. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa aking mga iniibig na mga kapatid. Sa bawat isa na pumarito sa piging ng dakilang Ama upang maghandog ng kanilang mga sarili ng may kabuuan at kalinisan, upang maghandog ng isang uri ng mga panalangin ng may papuri at pagpapasalamat sa lahat ng mga kabiyayaan na pinagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Kayo nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay tunay na iniingatan ng kaitaasan sa lahat ng uri ng kapanahunan at kalagayan ng inyong pag-aaral. Sapagkat ang pagtitiwala ng kaitaasan upang kayo ay maging bahagi ng kanyang ubasan ay pinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Na ang bawat isa katulad ng pagtitiwala ng kaitaasan, kayo din ay hinihinga ng sang-uri ng pagtitiwala na kung saan kayo nga ay hindi bibitaw sa puno ng ubas, o aking mga iniibig na mga kapatid. Na kayo ay magpapatuloy ayon sa turo ng dakilang kaitaasan at ayon na rin sa daan ay pinakilala ng Sang Kristo sa kanyang kapanahunan. O aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay bumabagtas ng isang daan na kung saan ang lahat ng uri ng pag-aaral sa paturuan ng buhay ay pakikilala sa inyong harapan. At ang pag-aaral na ito ay magiging kalakasan hindi lamang ng inyong mga laman, kundi higit lalo ng inyong mga espiritu kung inyong nauunawaan na ang pagtatagumpay sa bawat pag-aaral na inilatag ng buhay na ito ay kayo ay paroroon sa tahanan ng dakilang Ama. Na kung inyong nauunawaan ang bawat pag-aaral ay bunga ng inyong mga espiritu na nagsusumikap upang matuto ng karunungan ng kaitaasan. Upang ito ay hindi lamang magiging bahagi ng inyong karunungan sa isang uri ng kalagayan ng panahon, kundi ito ay magiging bahagi sa lahat ng inyong mga buhay na ipagkakaloob sa lahat at bawat isa.
O aking mga iniibig na mga kapatid, nauunawaan ba ng inyong mga sarili na kayo ay hindi bahagi ng sanlibutan, kundi kayo ay bahagi ng dakilang Ama? Ang inyong mga espiritu ay kaganapan ng kanyang pag-ibig at ang bawat buhay na inyong hiniling sa harapan ng dakilang Ama ay tunay nga na babalik at babalik sa kanyang sinapupunan. O aking mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral sa inyong kalagayan ay magkaroon nga ng katuparan sa inyong mga sarili. Na ang bawat salita ay hindi lamang magiging salita ayon sa inyong pagkaunawa, kundi ang bawat salita ay magiging bahagi ng inyong buhay at kayo ay kikilos at lalakad ng may kabutihan, kalinisan ng inyong mga puso at kapayapaan na rin na ipinakilala ng dakilang kaitaasan sa lahat at bawat isa. Ito ang paninindigan ng bawat espiritong nag-aaral sa harapan ng dakilang Ama, sa harapan ng dakilang kaitaasan. Ito ang paninindigan ng bawat pananampalataya ng bawat karunungan at salita ay nabubuhay sa inyong mga espiritu at kayo ay lalakad sa daan na ipinakilala ng dakilang kaitaasan. O aking mga iniibig na mga kapatid, kung anumang bahagi ng sanlibutan at pag-aaral na magkakaroon sa inyo ng kahinaan, ng pagkadapa, ay inyong laging alalahanin na ang dakilang Ama ay hindi nga humuhusga sa kung papaano kayo natisod, subalit sa kung papaano kayo babangon at magpapatuloy sa pag-aaral na kanyang ipinakilala buhat pa ng una. Maging masipag nga kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, na ang bawat panahon sa inyong kalagayan, ang bawat pagkakataon, ang bawat pag-aaral ay angkinin nyo nga ng may kagalakan, angkinin nyo nga ng may pag-asa at kapayapaan sa inyong kalagayan. Angkinin nyo nga ng bawat buhay ay isang pagbibiyaya, ay isang uri ng ginto na kung saan hindi nyo nga ito mahahanap sa kung saan. Subalit ang kaitaasan lamang ang makapagbibigay ng isang uri ng pagbibiyaya na ito na magiging kaganapan ng inyong mga kaakuan. O aking mga iniibig na mga kapatid, kayo nga ay magpatuloy, kayo nga ay magsumikap. Huwag niyo nga babaliwalain ang bawat pag-aaral na ipinakilala sa bawat isa sa inyo. Ang inyong mga tungkulin sa inyong kalagayan ay pagkalooban nga ninyo ng kapanahunan upang kayo ay magkaroon ng pagkatuto, upang kayo ay magkaroon ng pagsulong. At sa inyong pagtupad ng inyong mga tungkulin ay hindi lamang susulong ang inyong mga espiritu, bagkus gayon din ang inyong kapaligiran, ang inyong kapwa na nangangailangan ng inyong mga tulong. Naway, ito ang aking munting bahagi sa mapalad na kaorasang ito. Naway ang kapayapaan at ang pag-ibig at ang pagkakapatiran ang maghari sa lahat at bawat isa. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral at pananampalataya, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan paman. Mga inibig na mga kapatid, tunay nga ng lahat at bawat isa ay mapapalad sa harapan ng dakilang Panginoon. Tunay kayo ay tinawag at ang lahat at bawat isa ay mayroong tungkuling kaakibat sa kanyang balikat. Na ito ang dahilan bakit kayo naririto sa sanglibutan. Ito rin ang dahilan bakit kayo nagpapatuloy. Ito rin ang dahilan kung bakit kayo yumayaon sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Sapagkat
kung hindi nga ito maunawaan ng isang tao, ay patuloy nga ang kanyang paggawa at paggalaw dito sa sanglibutan, na ang lahat ng bagay na kanyang inaangkin at patuloy na tinitipon sa kanyang sarili ay tulad lamang sa buhangin, na kung bagamat kanyang mahahawakan, ito ay tatangin. Ito ay mauwi lamang dito sa lupa. Sapagkat mga inibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay tulad sa isang anak ng dakilang Panginoon. At buhat nga sa pagkakatawag ng kanyang mga anak, inaasahan ng lahat at bawat isa ay babalik sa kanyang piling. Gayun din naman inaasahan ng lahat at bawat isa ay magiging bahagi ng kanyang ubasan upang siyang gumawa ng kanyang kalooban. Ganito nga kayo tinatawag mga inibig na mga kapatid. Hindi upang manatili dito sa sanglibutan. Hindi upang maisagawa ang inyong kalooban. Hindi rin upang magkamkam kayo ng bawat yaman na meron ng sanglibutang ito. Katotohanan ng aking sasabihin na ang lahat ng bagay na inangkin ng tao ay ito ay tulad sa isang pahiram lamang. Gayun din nga kayo mga inibig na mga kapatid, na ang inyong buhay ay tulad sa isang pahiram, tulad ng isang kasuotan, na pagdating ng panahon na inyong ang aalisin at tatanggalin sa inyong mga sarili. At ano nga ba ang matitira mga iniibig na mga kapatid? Ano nga ba ang siyang papailan lang sa bawat kaakuhan na yan? Kung ang lahat ng bagay tulad nga sa pahiram, at ang lahat ng ito ay kukunin muli sa inyo, ay ano nga bang siyang magiging bahagi ng inyong mga kaakuhan, na siyang magbibigay kalugdan sa inyong mga sarili at lalo't higit magiging kalugdan sa inyong Ama na nasa kaitaasan. Mga inibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay tulad sa isang pinagkakatiwalaan. At kung ang pagkakatiwala nga na yan sa maliit na bahagi ng inyong buhay ay hindi nga ninyo magampan ng buo at maihandog sa harapan ng dakilang Panginoon, ano pa nga bang pagkakatiwala ang may pagkakaloob sa inyo? Katotohanan, mga inibig na mga kapatid, kung ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, nakikita nga ninyo ang bawat kakulangan ng buhay na ito, ay katotohanan nga ng lahat ng iyan ay kukunin pa sapagkat hindi nagkakaroon ng bunga. Ang lahat ng bagay na yan ay aalisin pa sa inyong mga pagkatao sapagkat hindi nagkakaroon ng kapakinabangan. Mga iniibig na mga kapatid, naway kung dumadaan kayo sa proseso na kung saan ang lahat at bawat isa sa inyo ay tulad sa isang tinatanggalan ng bawat ari-arian, ng bawat inangkin ng lahat at bawat isa dito at umula sa sanglibutang ito, ay magpasalamat nga kayo mga inibig na mga kapatid, sapagkat ito ang pasimula ng pag-aaral, na ang lahat ay magsisimula sa isang maliit na bahagi ng inyong mga espiritu. At makikita lamang ito ng lahat at bawat isa kung tatanggalin nga ninyo ang inyong bawat inangkin na karunungan, kaugalian, bahagi ng inyong paggalaw dito sa sanglibutan. Nakikita nga ba ninyo kung gaano kalaking pag-ibig ang inihandog ng kaitaasan sa lahat at bawat isa? Na bagamat naririto ang kakulangan ng isang laman, ay kaligayahan ng isang espiritu. Na ang kalugian ng isang laman ay isang yaman ng isang espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, ganito nga kayo inaaralan, na ang bawat titik na inyong isinulat dito sa inyong mga pagkatao, kung ang lahat ng bagay na ito ay tulad lamang sa isang alingaungaw ng isang sanglibutan, katotohanan, mga inibig na mga kapatid, ito ay magiging lambong lamang sa inyong mga pagkatao, upang siyang makita nga ninyo ang inyong tunay na tungkuling sinumpaan simula pa nung una, upang inyong ang mamalas ng lahat ng bagay pala na mayroon ng sanglibutang ito ay walang kabuluhan,
malibang ang inyong mga espiritu ay magkaroon ng pagkagising ng kanyang kamalayan. Gayun din naman kung inyong ang matututunan paunti-unti ang lakad ng isang ako na siyang gumagawa ng kalooban ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, nakikita nga ba ninyo kung gaano nga ba kayo kapalad? Na ang inyong kapalaran ay inilatag na simula pa nung una. At naririto, ibinigay ng kaitaasan ng lahat ng inyong mga pangangailangan. Ipinagkaloob sa lahat at bawat isa ang bahagi na inyong dapat na lakaran. Ngunit inaasahan sa lahat at bawat isa na kayo rin sa inyong mga sarili kusang loob nga ninyong ibigay ang inyong mga sarili sa paglakad sa bawat daan na sa inyo ay pinagkakaloob upang sa bawat karanasan na inyong makuha at matipon sa inyong mga sarili ayon sa Espiritu, unti-unti nga ninyong namamalas at nakikita na nga ang bahagi ng inyong dapat na mapagtagumpayan sa inyong mga pagkatao, na kayo ay makayaon at makabahagi sa daang nilakaran ng isang Kristo. Mga iniibig na mga kapatid, nakikita lamang ng bawat tao ang mga bagay na meron ng sanglibutang ito. Ngunit sino nga bang nakakakita ng bahagi na meron? Kung ano nga ba ang namamalas ng isang ako? Kung ano ang meron sa kaitaasan? Sino nga ba ang inyong makakasama? Sino nga ba ang inyong makakapiling? Ano nga ba ang inyong dapat na gagawin? Ano nga ba ang inyong dapat na masimulan at maipagkaloob sa harapan ng dakilang Panginoon? Malalaman nga lamang ito ng lahat at bawat isa. Hindi lamang ayon sa titik na meron ang inyong banal na kasulatan tulad ng isang Biblia. Bagkos ang lahat ay itinuro at ipinagkaloob sa lahat at bawat isa na kayo ang siyang magiging titik na ebanghelyo ng dakilang Panginoon upang tuklasin nga ninyo kung ano ang bahagi ng inyong mga espiritu. At dito lamang ninyo mabubuksan ang bahagi na kung saan ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, ang inyong mga matay unti-unting mabubuksan. At hindi ng inyong mga kaakuhan na ang kanyang kamalayan ay hindi na nga lamang siyang gumagalaw dito sa sanglibutan. Bagkus siya ay pumaparoon at naglalakbay sa bayan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, paghandaan nga ninyo ang lahat ng bagay na darating, sapagkat marami pa ang inyong dapat na makilala at mapagtagumpayan sa inyong mga sarili. Marami pang pag-aaral ang siyang bubuksan ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Bagamat magkakaiba kayo ng antas ayon sa pag-aaral sa Espiritu, ngunit ang lahat ay dadaan sa isang proseso ng pag-aaral ng pangkabanalan at kabutihan at katuwiran ng dakilang Panginoon, na ito ang siyang inyong mapagtagumpayan sa inyong mga sarili, na maipagkaloob nga ninyo ng buo ang inyong mga kaakuhan ng buong puso nyo at buong kaluluwa at buong kalakasan, na ito ang siyang maging sandigan ng inyong pananampalataya, na hindi lamang ayon sa kapakinabangan ng sanglibutang ito, hindi lamang sa mga bagay, sapagkat natutupad ang bawat kahilingan at panalangin, bagkus ang inyong panalangin ay ang matupad ang kalooban ng dakilang Panginoon. Nakikita nga ba ninyo ang inyong mga sarili na sa pagising ng inyong mga mata ay nakikita nga ninyo ang biyaya na ipinagkaloob sa inyo ng kaitaasan at namumutawi sa inyong mga labi ang tunay na pagpapasalamat at pagpupuri para sa kanyang pangalan, na ito ang siyang bahagi na inyong dapat na makilala at patuloy na ninyong matuntun sa inyong mga kaakuhan. Mga iniibig na mga kapatid, katotohanan nga na ang buhay na ipinagkaloob sa lahat at bawat isa ay tulad lamang sa maliit na bahagi
na ipinagkaloob at patuloy na gumagalaw sa inyong mga sarili. Ngunit ang buhay ayon sa Espiritu ay hindi bibilangin sa bawat araw tulad ng pagbilang ng araw ng bawat tao sa kanyang kapanahunan. Bagkus bibilangin ayon sa paggawa, bibilangin ayon sa bawat karunungan at pagsisikap na inyong naimpok sa inyong mga espiritu na ang pagbuo ng isang kaakuhan na siyang maihanda ninyo pagdating ng panahon na kung kayo man ay haharap sa harapan ng dakilang Panginoon, ay wala nga kayong anumang pagsisisi na nakita sa buhay na ito sapagkat ipinagkaloob ninyo ng buo at ginawa nga ninyo ang lahat ng bagay na karapat-dapat at bahagi ng tungkulin na iniatang sa inyong mga balikat. Ganito nga kayo tinuturuan, mga iniibig na mga kapatid, na ang pagbilang nga ng araw ay hindi nakikita ng dakilang Panginoon, ngunit sa inyong paggawa, sa maliit na bahagi ng inyong pagsunod ayon sa katitikan ng sulat at utos ng dakilang Panginoon, na sa bawat maliliit na bahagi ng inyong mga pagkatao na unti-unti nga ninyong binibigyang linaw at ningning sa inyong mga espiritu. Dito nga kayo nakikita ng dakilang Panginoon, mga iniibig na mga kapatid, kung ang isang Diyos ay tulad sa isang espiritu. Makikilala nga ba ninyo ang Diyos, mga iniibig na mga kapatid? Kung ang Diyos ay tulad sa liwanag, makikita nga ba ninyo ang Diyos, mga iniibig na mga kapatid? Kung hindi nga ninyo nakikita at namamalas ang inyong mga sarili, papaano nga ba ninyo makikilala ang inyong Ama na nasa kaitaasan? Kung ang inyong ang mga espiritu ay tulad sa isang nalalambungan, tulad sa isang natatakpan, papaano nga ninyo makikita at lalo't higit makikilala at mauunawaan ang kanyang kalooban? Simulan nga ninyo sa inyong mga sarili, mga inibig na mga kapatid, na ang bawat katitikan na inyong nababasa ayon sa kasulatan ay inyong ang bigyang buhay sa pamamagitan ng paggawa, pagtalima at gayon din naman ng pagsunod sa bawat kautusan na sa inyo ay pinagkakaloob, na hindi lamang tulad sa isang salita na kung dumarating ang araw ng inyong paggawa ay inyong nakakalimutan, bagkus narito patuloy nga ninyong binibigyang buhay sa inyong mga pagkatao at siyang inyong nagiging dahilan bakit kayo naririto sa sanglibutan. Ito lamang ang aking bahagi, muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi ng sumainyo, mula ngayon at magpakailanpaman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan, paalam. Ang pag-ibig at ang kapayapaan ng sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailanpaman. Ang butil ng pag-ibig ng dakilang Panginoon ay inilatag sa bawat isa sa inyo, na sa pamamagitan nga nito, ang dakilang Panginoon ay patuloy na umaasa upang ito ay lumago, upang ito ay magkaroon ng isang matibay na bahagi sa inyong mga pagkatao, upang ito'y inyong makilala na bagamat ang buhay na inyong nakikita ay sa sanglibutan. Narito ang salita ng dakilang Panginoon, ipinagkakaloob at ipinagkakatiwala sa bawat isa sa inyo upang inyong magamit sa inyong mga sarili. Aking mga iniibig na mga kapatid, nakikilala ba ninyo ang salita ng dakilang Panginoon? Nakikilala ba ninyo kung gaano ang dakilang Panginoon nagbibigay pagkakataon sa bawat isa sa inyo upang makita at makilala ninyo ang inyong mga sarili? Nas bagamat ang panahon ay maliit ninyong ibinibigay sa kanyang harapan, narito ang kaitaasan, patuloy na naghahanda, patuloy na naghahanap ng isang maamong tupa
na makikinig at gagawa sa kanyang mga salita. Patuloy ang kaitaasan, magbubukas ng mga aralin sa buhay na ito upang inyong ang hindi makalimutan ang bahagi ng sa dakilang Panginoon sapagkat ito ang kanyang salita. Ito ang kanyang pag-ibig na sa inyo ay pinapakilala mula pa noon hanggang sa mga sandaling ito. Mga iniibig na mga kapatid, nakikita ba ninyo ang inyong mga sarili? Nakikita ba ninyo at nakikilala ba ninyo ang inyong mga espiritu? Na sa dumaan ng mga panahon, na sa inyong mga sarili na binibigay at ipinagkakaloob ninyo ang pagkakataong makilahok sa piging ng dakilang Panginoon. Ano nga ang sa inyo'y binubuo sa inyong mga pagkatao? Ano nga ang sa inyo'y inihahandog sa harapan ng dakilang Panginoon? Sapagkat nasasabi, ang bawat bahagi ng inyong pagkatao, ang kalinisan at karapat-dapat ang siyang ibinibigay sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ba ang inyong nakikita sa inyong mga pagkatao? Karapat-dapat na ba ang bawat isa sa inyo upang ipagkaloob ninyo sa inyong mga bahagi ang bahagi ng para sa Panginoon? Nakikita ba ninyong nalilinis ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban na sa inyong mga pagparito kayo ay tunay na kanyang tatawagin kanyang mga anak? Sapagkat ang Panginoon ay malinis, karapat-dapat at kabanalan. Ito ba ang inyong naipapakita at naibabahagi sa inyong mga pagkatao? Sapagkat bawat isa sa inyo na inaaralan ng dakilang Panginoon, kailanman na hindi pinagkaitan ng mga bagay dito sa sanglibutan, kailanman na hindi pinagkaitan ng mga bagay at aral at turo na sa inyo ay tunay na ibinibigay. Ano pa nga ba ang sa inyo tunay na hinahanap? Ano pa nga bang patotoo na sa inyo ibibigay aking mga iniibig na mga kapatid? Kung sa bawat isa sa inyo nakikita na ninyo ang buhay, ang kanyang handog, ang kanyang salita. Ano pa nga bang hanapin ng bawat isa sa inyo sa pag-aaral na ito upang kayo ay tawagin kanyang mga kamag-aaral? Aking mga iniibig na mga kapatid, sa patuloy ninyong pag-aaral, sa paturuan ng dakilang Panginoon, narinig niyo ba ang salitang pasasalamat? Nausal na ba ng bawat isa sa inyo ang katatagan ng inyong mga puso? Na sa bawat inyong pagparito, kayo ay tunay na magkakaroon ng isang matibay na paninindigan sa inyong mga puso na anuman ang ibigay ng isang sanglibutan. Narito ang dakilang Panginoon patuloy sa bawat isa sa inyo na nagkakaroon ng panibagong pag-asa. Bagamat ang buhay ay tunay ngang nagbibigay aral, mas inyong nakikita ang pag-aaral para sa inyong mga espiritu. Sapagkat katotohanan, ang bawat kanyang nilalang, ang bawat kanyang nagbibigay panahon sa piging ng dakilang Panginoon ay tunay ngang nagtatago ng mainam. Tunay ngang nagbibigay panahon, ito ang inyong magiging sandata sa inyong mga pang-araw-araw na buhay, na sa pamamagitan ng inyong pagparito, sa pamamagitan ng inyong pakikinig, maliit na bahagi ng panahon na inyong binibigay sa harapan ng dakilang Panginoon, kayo ay tunay na nakakasublit ng bawat kanyang mga salita upang ito ay inyong magamit, upang ito ay inyong maging kasangkapan sa inyong mga buhay, upang ito ay maging isang panimula ng isang pag-aaral sa inyong mga pagkatao. Aking mga iniibig na mga kapatid, maging isa nga kayong masipag na mag-aaral na patuloy na pumupulot ng bahagi na nagmumula sa dakilang Panginoon, na hindi ninyo na nga tatanggapin pa mga bagay na sa sanglibutan ito ay nakapagbibigay ng kadusahan. Bagkus bawat isa sa inyo nalalaman na nga ng aking mga iniibig na mga kapatid ang tunay na pag-aaral. Nalalaman na nga ng bawat isa sa inyo kung kanino nga kayo babalik at saan ang inyong tunay tahanan. Sapagkat bawat nilalang, inaakala nila na ito ang kanilang tahanan. Ito ang sanlibutan na sa inyo ay tunay na nakikita. Ngunit sa bawat inyong pagparito, sa bawat inyong pagpapagal, nakita nawa ninyo aking mga iniibig na mga kapatid kung gaano ang kaitaasan ang dakilang Panginoon, patuloy na nagpapaalala sa bawat isa sa inyo, patuloy na nagbibigay handog hindi lamang sa mga sandaling ito ng bahagi ng dakilang Panginoon, bagkus sa inyong mga pang-araw-araw na buhay, kung gaano ang alaala ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito nawang inyong magamit
upang sa pamamagitan ng inyong pagparito, kayo ay handa. Kayo ay tunay na handang maglinis. Kayo ay tunay na handang makakilala naman ng bahagi ng para sa Panginoon, sapagkat ito lamang ang inyong magagamit pabalik sa kanyang harapan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang buhay na ito ay patuloy na iikot, patuloy na mawawala sa bahagi ng inyong pag-aaral. Ang bawat pag-aaral na sa inyo'y isinisilid ay tunay ng bahagi ng para sa dakilang Panginoon na sa Kanya'y nagmumula. Upang sa bawat inyong kauhawan sa pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon, sa bawat inyong nakikita sa Kanyang salita, ang inyong alaala ay tunay nga ninyong mapanindigan at higit na lalo, tunay nga ninyong masilayan ang bawat butil na inihahandog ng kaitaasan at dito nga ninyo maipagbubunga ang inyong mga sarili. Dito nyo nga makikita na kayo ay tunay na sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, hindi lamang salita ang bawat bahagi ng dakilang Panginoon. Ito'y buhay, nasa inyo'y pinagkakaloob. Ito ay bahagi niya. Ito ay tunay na liwanag, nasa inyo ay ibinibigay. Makita ninyo sa inyong mga sarili na kayo ay tunay na gumagawa ng kanyang utos, ng kanyang mga gawa. At pinapaalala ninyo hindi lamang sa mga sandaling ito, sa inyong mga pagkatao, ang mga bagay na para sa Panginoon. Ipinaalala ninyo sa inyong mga sarili kung gaano ang pag-ibig ng dakilang Panginoon nagpapatuloy sa bawat isa sa inyo, sapagkat nalalaman nga ninyo sa inyong mga sarili, kayo ay tunay na gumagawa sa kanyang harapan. At higit na lalo, patuloy nga ninyong binabago ang inyong mga katwiran. Patuloy nga ninyong binabago ang bawat salita sa sanlibutan ito, bagkus ang inyong mga sarili ay tunay ngang patungo sa likuran ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang buhay ay magpapatuloy. Ang bawat isa sa inyo ay mulit-muling mabubuhay. Ang bawat isa sa inyo ay patuloy sa pag-aaral. Gawin nga ninyong ito isang bahagi sa inyong mga pagkatao, na kung ang bawat baitang ay tunay ngang humahakbang ang bawat isa sa inyo tungo sa katagumpayan sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito nga ang inyong maging sandigan. Ito ang inyong maging pag-asa na kailanman ay hindi nga kayo pinabayaan at kailanman ay hindi nga kayo iniwan sa sanglibutang ito, bagkus bawat isa sa inyo na inaaralan at binibigyan ng pagkakataong makipag-aral sa harapan ng dakilang Panginoon ay tunay ngang inihahandugan ng mga bagay na sa inyo ay tunay na ipinapakilala sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, bagamat ang bawat salita ay maliit, gayon nga ninyo mapanghawakan sa inyong mga sarili, na ang salita ng dakilang Panginoon ay nagpapatuloy. Ito ang inyong katwiran, ito ang inyong espiritu, nasa inyo ay patuloy na ipinapakilala. Maging isa nga kayong halimbawa, maging isa nga kayong matibay na kanyang kamanggagawa, upang nang sa ganun, hindi na nga kayo maligaw pa sa mga bagay na inyong nakikita at magulumihanan pa sa mga bagay na inyong ninanais, bagkus ang inyong katwiran ay patungo sa dakilang Panginoon. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakalob mula ngayon at magpakailan pa man. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na nagbibigay handog, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailan pa man. Tunay nga, marami ang paligid, madilim. Ngunit, iisa ang layunin ng dakilang Ama para sa lahat. Buksan
ang bawat puso na kung papaano tumatanggap ng mga salita na mula sa kaitaasan, na ito magbibigay kalinisan sa bawat isa, maging sa kapaligiran. Na tunay nga, nagiging instrumento ang bawat isa upang nang sa ganun, may pamalas na ang salita ay tunay nga na ito ay nagbibigay ng kapangyarihan at kahalagahan sa bawat mananampalataya. Mga inibig ko mga kapatid, bawat isa ay gumagawa ng ayon sa mga buting bagay. Sumusunod sa mga kautusan na dahil na rin sa takot. Nang upang nang sa ganon, maligtas ang kanyang sarili. Ito ba ang nagiging dahilan? O sa mga ilan na kadahilanan? Nang upang nang sa ganon ng bawat isa ay maging mabuti. At ililigtas mo lamang ba yung sarili sa iyong pagganap? Di ba't ang Panginoon ay isang bahagi ng pangkalahatan? Di ba't ito ang aral na ibinibigay sa bawat isa? Na anuman ang layunin para sa mabuti, ay tunay nga na ito ay mula sa pag-ibig. Na ang pag-ibig ay mula sa dakilang Ama. Na kung papaano ang bawat isa ay gumagawa ng hindi sa kanyang sarili, kung hindi para sa Panginoon. Nang upang nang sa ganon, magkaroon ng katuparan ang mga bagay na ginagawa. Sapagkat lahat ay may kapurihan, ngunit iisa lamang ang dapat umangkin, kung hindi ang dakilang Ama, na siyang nagbigay ng pagkakataon sa bawat isa na maisulong ang bawat kalagayan. Na ito ang hinahanap ng bawat isa ay ang kanyang kapurihan. Ngunit hindi nga narapat natanggapin ang mga bagay na yan sa isang ako, kung hindi ang Panginoon lamang, sapagkat siya lamang ang nagbigay ng lahat. Upang nang sa ganoon, na anuman maging kabutihan na aral para sa bawat kaluluwa, tunay nga na ito ay mula sa kaitasan. Sapagkat kung hindi nagmula sa kaitasan, walang itong katuparan para sa bawat kaluluwa. O mga iniibig ko mga kapatid, alisin ninyo ang pagnanasa sa inyong buhay. Alisin ninyo ang pag-aangkin ng hindi sa inyo. Sapagkat tunay nga, ang lahat ng bagay na yan ay para sa Panginoon. Sapagkat ko ang pag-aalay ng kanyang sarili ay para sa Panginoon. Tunay nga, walang idudulot ito na masama kung hindi ang kabutihan sa kanyang puso, sa kanyang kapaligiran. Sapagkat tunay nga na ang bawat karamihan ay nalilinis sa mabuting layunin at pag-aalay sa dakilang Panginoon. Mga iniibig ko mga kapatid, tunay na, sinauna pa, nasa inyo yung sinabi na hindi pa bayaan ng bawat isa, kung hindi bagkos ang bawat nagsisikap ng ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon, ito ay magbibigay sa Kanya ng maraming kadahilanan, magiman sa pagsubok tunay na hindi siya pabayaan, kundi bagkos ang karapatan na sa Kanyang paggawa ay doon na ibibigay ng dakilang Panginoon nang upang na sa ganon ay magpatuloy ang bawat isa. Mga inibig kong mga kapatid, bawat isa ay tunay nga na kinakailangan magsaka. Sapagkat sa pamamagitan ng pagsasakang yan, ay hindi ka lamang nakapaglilingkod para sa iyong sarili, kung hindi
para sa maraming kaluluwa. Sapagkat ang iyong sinasaka ay hindi ayon sa material, kung hindi ayon sa Espiritu. Na ito ay bahagi ng bawat isa na nararapat nga pagsikapan ng upang nang sa ganun, na ang pag-aaral niyan ay hindi lamang matutunan kung hindi magbigay ng kababaang loob sa bawat isa. Magbigay ng nararapat ayon sa turo ng dakilang Panginoon. Sapagkat tunay nga na kung ang tao ang masusunod, tunay, ang kaguluhan ng kanyang puso ay laging dumarating. Ngunit kung ang Panginoon ang kanyang pagsisikapan na mag-alay ng mabuting bagay, na hindi nalintana ang kanyang sarili, tunay nga na unti-unti ang mga bagay na karamihan ay papawiin ng dakilang Panginoon ng upang nang sa ganoon siya ay malinis. O mga iniibig kong mga kapatid, huwag niyong isipin ang bawat kalagayan niyo sa pagganap, kung hindi ilaanin niyo ang inyong puso, isipan para sa Panginoon. Paghandaan niyong mabuti ang mga bagay na yan nang upang nang sa ganon, nasa inyong pagganap ay tunay nga na ito ay maging karapat-dapat sa dakilang Panginoon. Na tulad sa isang pagkainalay ng dakilang Panginoon, na ito ay makabusog sa bawat isa, lalo na doon sa gumaganap, upang nang sa ganon ay maging karapat-dapat ang bawat pagganap. Mga iniibig kong mga kapatid, bawat isa ay mag-aaral. Ngunit kung ang pag-aaral na inyong gagawin ay ayon lamang sa inyong kagustuhan, hindi ito mananatili kung hindi ang bawat isa ay magkakaroon ng kamatayan. At ang bawat isa ay magkakaroon ng paulit-ulit na pag-aaral na hindi naman dapat na mangyari. Sapagkat nalalaman mo, mayroong isang Panginoon na lagi na nagbibigay ng mga buting aral na dapat sundin. Nang sa ganoon ng bawat isa, kung ito ay yung tatanggapin buong buo, tunay nga, magbabalik ka pa ba sa iyong nakaraan? Kung hindi bagkos, ikaw ay nagpapatuloy na sa 100 na binigay sa iyo ng dakilang Panginoon, na mga landas na yan ay tunay nga na ito ang magiging daan mo sa mabuting bagay na nilaan sa iyo ng Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, huwag niyong dumihan ang bawat paggawa, kung hindi bagkos. Purihin niyo ang dakilang Panginoon ng buong puso. Nang sa ganon, na ang bawat isa ay tunay nga maging karapat-dapat sa kanyang paggawa. At nang sa magkaganon, ay magkaroon ng bungang karapat-dapat sa Panginoon, na ito ay may bahagi sa bawat isa. Kayo rin, nasa inyong mga pagganap, ay nalalaman ninyo na kayo ay laging nakahanda at laging nakalaan ang inyong mga sarili, sapagkat tunay nga na ang pag-aaral para sa isang dakilang Panginoon ay tunay nga na ito ay banal. Kaya't bawat isa ay magsikap. Magsikap ayon sa Espiritu. At hindi mo inilalaan sa mga bagay na nakikita, kung hindi sa mga bagay na hindi nakikita, nang upang nang sa ganon, na ang bawat isa na sa kanyang kalagayan ay maalis na doon pa sa mga bagay na hindi karapat-dapat, bagkos ikaw ay malipat sa isang bahagi na nilaan ng dakilang Panginoon. At nang sa ganon, sa bawat pagganap sa darating na kasalukuyan, ay tunay nga na ito ay mayroon ng kaunlaran sa harapan ng dakilang Panginoon. At dito
ay nagsisikap lalo ang bawat kaluluwa sapagkat nakikita niya ang tunay na liwanag, na ang liwanag niyan ay mula sa dakilang Panginoon na nagbigay ng pag-asa sa bawat isa. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan mula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam.